Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, I'm gonna give you all the checklist that you're gonna need for your upcoming medical examination at St. Luke's and your upcoming interview at US Embassy. Ibibigay ko sa inyo lahat ng documents na kakailanganin nyo sa medical and interview. And kung hindi ka pa po subscribe sa aking channel, please consider to subscribe my channel and share mo na rin itong video na ito para makatulong sa iba. And hit mo na rin po yung notification bell sa taas para kapag ka may bago akong upload na video ay ma-notify ka. Okay, ito guys ay for medical muna. Uunahin po natin ang requirements ng medical sa SLEC. Ito po yung mga documents na kailangan yung dalhin sa medical sa St. Luke's. For K1 visa po ito guys. Hindi po kasama ang K2 dito. Ito po ay for K1 visa applicant only. Dahil wala po akong K2 and wala po akong experience about sa K2, wala po akong kasamang K2, only for K1 visa applicant lang po guys ha. So, ito po yung dadalhin natin. 4 pieces 2x2 visa pictures. Same po ng sa interview photos. 4 po na piraso na 2x2 visa photos. And papangalanan nyo po ito sa likod. Ilalagay nyo po yung pangalan nyo. And pwede po kayong gumamit ng ball pen na yung tawag dito sign pen para po yung hindi po nabubura guys. Or pwede rin po kayong gumamit ng lapis para hindi po ito mabura. Make sure po na yung photos na dadalhin nyo ay kita ang tenga. Same po sa interview, kita yung dalawang tenga, nasa gitna po kayo ng puti. And maayos po and clear po ang inyong photos. Bawal po ang edit na photo na dadalhin nyo sa medical and interview. Hindi po pwede yung magsi-selfie lang po kayo at i-edit nyo lang po. Papatungan nyo lang ng blazer na edit. Hindi po yun pwede. So, make sure na pupunta po kayo sa mall para magpa-picture ng 2x2 visa photos. Yun po ang sasabihin nyo ha. 2x2 visa photos. And sasabihin nyo po na i-check nyo po yung kuha nila bago nyo print ha kung kita yung dalawang tenga. Kasi ang interview po ay sobrang higpit po nila sa picture ang US Embassy. Ganon din po ang SLEC. So, proof of payment po. Pagkatapos nyo pong magbayad sa Security Bank, ito po, doon po natin babayaran ang ating medical examination fee. And pwede rin po kayong magbayad mismo sa SLEC mismo sa day na magpapamedical kayo. Pwede rin po. In my case po ay nagbayad na po ako sa Security Bank para hindi na po ako pumila sa SLEC sa payment ko. And mas mapapadali rin po yung process niyo kung magbabayad na po kayo. Magkano po ba ang babayaran natin sa ating medical? Ito po ay 18,300 something. I forgot po, basta 18,300 something po. So, di pa po print nyo po yung inyong confirmation page from SLEC. Yung receipt po ay i-staple nyo mismo, ididikit nyo, i-stapler nyo po doon sa confirmation appointment nyo. And then, printed copy of confirmation SLEC. Ito po yung kasama nung receipt na binayaran nyo. Yun po yung confirmation page. One printed lang po noon. One copy lang po. And then, passport original. Passport original and valid for 6 months. Hindi pa po expired and valid pa po siya ng hanggang 6 months. And magdala rin po kayo ng passport bio page, 1 copy lang po. And then, vaccination records. Kung wala po kayong vaccination pa, is okay naman po. Pero nire-require po nila na magdala tayo ng vaccination card. Marami pong nagtatanong kung kailangan pa rin po ba yung
certificate of vaccination yung kinukuha online. Ang sagot po dyan ay okay lang po kung meron kayong vaccination card. Kahit wala na po yung certificate ng vaccination nyo ay okay na po yun. Mag-print lang po kayo ng isa. Kung meron po kayo ng certificate online, is okay rin po yun. Kung meron naman po kayo na vaccination card, is okay lang din po yun. Basta po mag-print lang po kayo ng tigi-isang copy noon. And then, next is visa interview appointment letter. Ito po yung bago po kasi tayo pa-medical ay dapat po ay meron na tayong visa appointment. Dapat po ay nagpa-appointment na tayo ng ating interview sa US Embassy Manila bago po tayo magpa-medical. Hihingiin po yun sa atin. Pero kung wala pa naman po tayong interview date ay may waiver naman po doon sa SLEC. Magpipill up po kayo doon mismo sa SLEC and ipapaliwanag niyo po yung reason. So, much better po na bago kayo magpa-medical ay may appointment interview na kayo. Para hindi na po kayo ma-hassle doon, para hindi na po kayo mag-fill up doon ng form ng waiver. And then, next is welcome letter. Kapag pinadalhan na po tayo ng NTC ng welcome letter, yun po ay sa katunayan na pwede na po tayong mag-set ng ating interview, ay magpiprint din po tayo nito at dadalhin natin sa araw ng ating medical examination sa SLEC. Magpiprint lang po tayo ng 1 copy ng welcome letter. And also, magprint din po kayo ng DS-160 nyo. Isang copy lang din po. Ang DS-160 po guys, ito po ay isasubmit natin kapag case ready na tayo. Kaya po, kailangan natin itong dalhin sa ating medical examination to make sure para ma-determine nila na meron na po tayong upcoming interview sa embassy. So, yun po yung mga dinala ko at yun po yung checklist na kakailanganin nyo sa inyong upcoming medical examination sa SLEC. Uulitin ko guys, ito po ay for only K1 visa applicant po dahil ito po ay na-experience ko and hindi po ako magbibigay ng mga requirements na ito for K2 applicant kasi hindi ko po ito na-experience. Ayoko po na maghula-hula lang po ng mga requirements na dapat dalhin para maging okay po ang inyong process. Okay guys? So, ito naman guys ay ang inyong interview checklist sa US Embassy Manila. Ang mga dapat nyo pong dalhin ay ang DS-160. Ito po ay yung isinubmit ninyo sa sa CGI. Yung nag-ano po kayo ng appointment, ito po yung DS-160. And then, 1 copy lang po guys ng DS-160. And original PSA, yung kulay yellow guys. And ang photocopy nito. Photocopy and original birth certificate PSA. And kung mga late registered po kayo guys, ay much better po na kumuha po kayo ng LCR sa inyong City Hall kung saan po kayo nirehistro ng mga magulang nyo. Or old IDs po nung nag-aral kayo ng high school, elementary, or any school records po na magpapatunay na kayo po yung naandon sa birth certificate nyo. Kasi nag-a-ask po sometimes ang mga konsul ng proof na kayo talaga yung nasa birth certificate nyo kapag late register po yung nakalagay sa inyong birth certificate. So, much better po na kumuha po kayo ng LCR. And then, original NBI clearance. Original po ito guys ha, yung latest na NBI. Marami pong nagtatanong, ano daw po ba ang gagawing ilalagay na purpose kapag kumuha ka ng NBI?
Ang sagot ko po dyan ay kapag kumuha po kayo ng NBI, ang atin po ngayong bagong NBI ay multipurpose na po ito. Meaning po ay pwede na natin gamitin kahit saan. Pwede na natin gamitin for travel, for abroad, for work, for anything na kakailanganin ng NBI. Multipurpose na po ang NBI natin ngayon. And ang next po ay ang ating Senomar. Senomar, and mag-photocopy rin po kayo ng ating Senomar. Don't forget, photocopy your Senomar kasi kakailanganin po ito natin sa ating upcoming CFO seminar. So, better na lahat po ng mga original nyong documents ay meron po kayong photocopy nito in case nahanapan po kayo sa inyong CFO seminar. And then, divorce degree po ng ating mga fiancé. Kung meron po kayong mga fiancé na ang dati po ay kasal sila or divorce sila dati, or annulled po sila kung former Filipino po sila citizen, former Filipino citizen po sila, ay kakailanganin po natin ng divorce degree nila and annulment kung meron man. And original po ito na divorce degree ang kailangan. Hindi po tumatanggap ang US Embassy ng photocopy or scan copy. Hindi po. Marami pong nagtatanong sa akin na pwede po bang picturean lang ni fiancé yung original? No po, hindi po pwede. Kapag pinicturean nyo po ang inyong divorce degree at sinend sa fiancé nyo sa beneficiary nyo, hindi na po ito original. Ibig sabihin nito ay photocopy na siya. So, much better na isend nyo po ito via mail. Padala nyo po dito. Gumamit po yung fiancé ko sa pagpapadala ng documents ko ay ginamit po niya ay ang FedEx. So, mag-aano po kayo nito ha, mag-photocopy rin po kayo ng inyong mga original divorce degree kasi hinahanap po yan sa CFO. So, much better po na meron kayong photocopy. So, next po is, ito po ay from your fiancé, affidavit of support. So, kailangan nyo pong kumuha ng affidavit of support ng inyong fiancé. Pakunin nyo po ang inyong fiancé ng affidavit of support at ipadala dito. Original po ba ito or scan copy or photocopy po? Ang sagot po dyan ay even po ito ay scan copy or photocopy is okay po. Kasi affidavit of support lang naman po ito, so okay na po yung photocopy. Ang mahalaga po doon ay may pirma ni fiancé and may pirma nyo. And yung date po ay nagmamatch sa pirma nyo and pirma niya. So, papipirmahan nyo po ito sa inyong fiancé ang kanyang affidavit of support. Next is yung W2 niya, yung salary niya po. Hingi po kayo ng W2. Kay fiancé po ito manggagaling. So, you don't need to worry po ito kasi si fiancé nyo na po yung mag-aasikaso nito kasi sa kanya naman po itong requirement. So, sabihin nyo lang po sa inyong fiancé ay you need a W2 copy. And then, 3 months ng payslip ni fiancé nyo. Yung 3 months salary niya ay kailangan nyo. Yung latest 3 months po ay kailangan din po ninyo. Hindi ko po sinasabi na hihingiin ito ng konsul. Ito lamang po ay ang proof na talagang kaya kanyang suportahan ng ating mga fiancé, ng inyong mga fiancé. Kaya kailangan po ng 3 months recent payslip ng inyong mga fiancé. And then, yun pong kanyang tax return ay humingi rin po kayo. Tax return, very important po yun. Para alam po talaga nila na kaya tayong suportahan ng ating mga petitioner. And then also, intent to marry. Di ba po, nagpasa po tayo dati ng intent to marry nung first filing natin. Marami pong nagtatanong kung bakit daw po kailangan ulit noon. Nakapagpasa na daw po dati. Nagtanong din po ako niyan sa fiancé ko, bakit kailangan pa yung intent to marry? Ito po ay supporting documents lamang po na
meron po tayong katunayan na na pwede tayong ikasal, na willing tayong magpakasal sa ating fiancé. So, gawa lang po tayo ng intent to marry, and lagyan po natin ng date and i-address po natin sa US Embassy dito sa Manila, kung saan po tayo magti-take ng ating interview appointment. And then, your NOAA 1 and NOAA 2, i-photocopy nyo po ito. Magdala po kayo ng original and photocopy. Isa lang pong photocopy, guys. Both NOAA 1, NOAA 2, tigi-isang photocopy lang po. And then, proofs of relationship. Nakapagpasa na rin po tayo nito dati, yung mga proof of relationship. Meron pong nagtatanong bakit papasa na naman daw po ng proof of relationship. Nagpasa na po dati. Ito po ay supporting documents lamang. Kapag hiningan po tayo ng proof of relationship at wala po tayong naipakita, ay baka po tayo ay matutuwan G and madelay po yung ating process. So, much better po na prepared po tayo kapag pupunta po tayo sa interview sa US Embassy. Like, proof of relationship is like photos together. You don't need to print a lot of photos together. You can print like 5 copies, like that, with your family and your fiancé, or your proposal pictures, like that. Just print 5 pieces is okay na, guys. And then remittances, yung mga pinapadala sa inyo, yan po ay proof of relationship, and mga supporting po yan na makakapagpa-approve ng ating K1 visa. And guys, don't forget po na hingin nyo po ang photocopy ng inyong fiancé. Humingi po kayo ng photocopy ng birth certificate and photocopy ng passport ni fiancé. Napaka-importante po na ang passport copy ni fiancé ay meron tayo. Kasi kailangan yan sa interview, kailangan yan sa medical, and kailangan yan sa CFO. Lalong-lalo na sa CFO, kailangan ang passport copy ng ating petitioner. And birth certificate too. So, yun lang po yung mga checklist for interview na mga dinala ko. And pwede nyo po yung dalhin para po makapagpa-approve ng inyong case. Ito po ay mga supporting documents. And guys, don't forget to bring your all original documents. Yung atin pong documents, yung pang sarili natin, like birth certificate, PSA, Senomar, and VI. Yeah, yun po yung ating mga original na kailanganin. And huwag niyo pong kakalimutan mag-print ng mga photocopy nito, guys. Sa lahat ng original ay mag-print kayo ng mga photocopy nito para po in case na kailangan ninyo ay meron po kayong copy. So, yun lang, guys, for today's video. Sana po itong video na ito ay makatulong sa inyo, and kung may mga tanong po kayo and na-confuse po kayo sa aking checklist na sinabi, you are free to comment down below para masagot po natin ang inyong mga tanong. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking page, Eric Clean. Yan po ang aking page. Pwede nyo po akong i-DM doon. Pero mas active po ako sa YouTube, kaya yung iba po ay hindi ko ma-replyan sa aking page. So, you can comment here sa aking video, guys, kapag meron kayo makatanungan. And yun lang po, guys. Have a nice day po.